Hello, welcome to the video. So in this video, I will be discussing about lesson 4.4 in business mathematics. And title is standard deductions. Okay, so for context, diba, from our previous lessons, we've talked about about salaries, about wages, how much you will be earning depending on the contract that you will be signing with the company, as well as the difference between the gross earnings. So it's possible for you as well to receive kaning mga monetary or non-monetary nga compensation from your employer, or even kamo kung kamo ang employer. So pwede pud mo hatag og non-monetary or monetary compensation sa inyong employees gawas sa ilahang salary or wages. And then those are the gross earnings. Now if you remove the the things that the employee rather has to pay, maybe sa government or maybe sa company kung nag-loan sila sa company, then ang katong mahibilin will be your net earnings. And then sa atong lesson 3, we already discussed about let me just browse. We all already talked about the different benefits nga ma-receive sa employee. So katong mga ganing added compensation gani sa employee, aside sa ilang salary lang nga madawat. So we have katong mga maternity leave, paternity leaves, katong conversion of their leave credits to cash kung up to 10 lang, up to 10, or maybe they can go beyond pero taxable na. And then siguro to mga allowances like travel allowance, rice allowance, and whatnot. So those are things that salary earners or wage earners are enjoying, no, as employee. Of course, sometimes those allowances will be given if the employee exceeds the expected performance niya sa iyang trabaho. Sometimes lang ha, dili jud kanang na may uba, for example traveling allowance, so they have to give that pahalipay sa ilang employees. Pero kung moanag performance allowance, then that is a different story. So the employee themselves have to perform above and beyond sa ilahang trabaho so they can receive that particular nga um compensation or additional compensation. Now, there are specifically compensations no nga taxable, and there are specific compensations as well, or kaning additional compensation or benefits that are non-taxable. So I've already sent a picture of the de minimis benefits, no, which are non-taxable nga mga benefits sa employee. So those kay take home na dayon to nila kung whatever maganito ka de minimis benefits ang na-receive sa employee. Katong mga taxable like sa inyong salary, income tax ninyo is kanang subjected man gyud na kay sa government man na siya. Katong mga non monetary nga compensation aside sa salary nga mo exceed og 90,000, so taxable to siya. Okay? Taxable to siya. So computon pa ang excess ra ato sa 90. Dili katong tibuok na 90 gud mo i-taxan. Ang excess ra. So for example 91,000 ang inyong nadawat, 91,000 ang inyong nadawat from the company as kaning additional compensation ninyo away from the salary lang, kanang allowances, mga pahalipay, whatnot. Then ang 1,000 ra ang taksan sa kaning gobyerno. Okay? So of course, di ba sa ato ang computation sa net earnings, na-include dito nga deductions. So as employee, you can actually anticipate no the net earnings that you can have by kaning knowing unsaon pag-compute di ay sa deductions nga makuha sa usa ka employee. Okay? So in this lesson, we will be talking about the different or the standard ones lang ha. Kay naman sa iban nga kanang ma-deduct sa inyong paycheck or payslip nga kaning dili standard. Kumbaga, for example, loan nimo sa company, of course, di jud na ibutang diri kay naaman na sa inyong kasabutan sa company. Okay? So standard deductions lang sa ata. So we'll go over different nakuan, or I can read a few slides. So people are mindful when it comes to their pay. Of course, diba sa ato ang kinabuhi sa karon, sa pagkakaroon lang importante kaayo nga ang every peso nga ma-earn nimo. Okay, dili mag-aksaya og kwarta kay ang kwarta lisod pangi taon. Okay,
So mo nang sometimes even ako sa una katong ni work pa ko sa akong previous job, I'm very kaning specific no kung pila ang akong madawat nga salary. I even kaning calculate, for example akong tax akong i-calculate kung pila ra ang madidak dapat sa ako pilay madidak nako sa ako ang contributions, pilay makuha if na late ko. Ako na siya i-compute kay of course every peso counts when it comes to salary. So dili na to sayangan ang kwarta kay lisod kayo pangitaw ng kwarta karong panahon na. Okay? Now, employees must understand that their basic pay may not be equivalent to their take-home pay. So again, same sa katong concept of gross earnings and net earnings. Ang gross earnings nimo mora tong tanan nga natigom nga monetary value sa nimo sa imuhang pag-work. Okay? Wala pag i-appeal ang imuhang deductions or katong mga things nga i-remove dapat sa imuhang paycheck. Okay? Ang take-home pay nimo kung na-remove na tong tanang mga deductions. Okay? So, ang mahibilin sa imuhang gross earnings, mao tong imuhang mahimong take-home pay or net earnings. Okay? So, you also have to understand nga ngayong ana in reality, dili kay kadawat nimo sa sweldo, malipay na ka nga, ay, mo na gyud ni akong iuli dayon. No. Ibanan pa na siya sa mga deductions. Sometimes sinuon sa karon na panahon iiba na daan sa accounting or maybe sa HR kung HR ang nagatiman sa salary ang katong mga deductions. So kanang igabot sa inyong sweldo, limpyo na siya nga mo inyong iuli. Okay? Next, one way to avoid confusion is to understand the standard items deducted from one's basic salary. So katulang mga common nga mga deductions ang atong i-try to understand in this lesson. Okay? So, di lang ta mo go over aning kuan kaning calculations din So, I believe you would probably know how to solve this one kay more on percentage naman siya. So, you get the percentage of your monthly salary or basic salary and then you add them up tanan mga katong deductions and then i-minus ninyo sa inyong basic salary. What will remain is your take home pay or your net earning. Okay? So, yan na naman siya. So, let's go to the first slide of our presentation. So remember, and please take note of this, in the future, kay mahimo man mo mga trabahante or mga negosyante, na atay gitawag nga labor code sa Pilipinas. Now, the labor code is what employers need to follow when compensating their employees or even kanang inahang the working environment that employers should provide sa ilang employees. Okay? Not really the working environment, like the type of how do you call this one, compensation, how the employee should be treated, di nga na gani. So na siya sa labor code, and according to our labor code, and you can read it in the slide, that employees should not be withhold with their wages. Dili pwede nga pugnan sa employer nga dili makadawat og sweldo ang ilahang empleyado. Okay ha? Bawal na sa palaod. So, for example, may tabo ninyo in the future, simba ko lang, you can always, pwede mo mudangop, pwede mo muduol sa Department of Labor and Employment. Okay? So, you can ask for their help with, kung naamang gani mga civil or kaning, civil charges naman yun na usually. Civil charges nga dapat ipasaka against sa company. Okay ha? Again, employers are prohibited or not allowed to withhold the employees' wage. Okay? Dili pwede nga, dili ihatag ang sweldo. And then also they are not allowed they are not allowed to deduct anything from the paycheck sa ilang employee without the knowledge of their employee. So kailangan aware ang employee nga mao ni akong kuhaon sa inyong sweldo ha, deductions na ni. Okay, for example, dapat aware ang employee nga naibanan ang iyahang paycheck sa iyang gi-loan kay of course tinuyuan pud sa employee nga nag-loan siya. Naturally, ang employer nga giutangan sa employee magkuha gyud og kwarta gikan sa paycheck sa employee para maimpas pud ang utang. Okay? Or maybe there are other deductions like nagsabutay kunuhay ang tibok company nga namo kunuhay kauban nga kanang kuan namatian. So inyong tabangan, inyong tagaan og abuloy, so magdeduct ang company from the paycheck siguro ang nasabutan o a certain amount para itabang atong namatian. Okay? So ingana, so dapat aware ang empleyado sa unsay madidak sa iyahang panweldo. Okay? So again, these are based on the Philippine Labor Code.
Now, na certain exceptions nga pwede i-deduct diretso sa employer kan ang kani nga mga items gikan sa paycheck sa empleyado. Okay ha? They don't need to inform kay aware na dapat daan ang empleyado nga ma-remove na ni daan sa ilahang sweldo. Number one, ilahang social insurance premiums. Okay? So, social insurance, mo akong giingon from our lesson 3 nga topic, which is SSS o GSIS, or even gani katong pag-ibig and PhilHealth. Okay? So, maiba na sila tanan, gikan sa paycheck sa empleyado. Okay? The gist of it is that 50-50 dapat ang contribution sa company and sa employee. Okay? Dapat magtunga sila sa contribution nato. But regardless, mag-iban gud gihapon ang employer sa paycheck or sa sweldo sa employee to pay for the social insurance premium. Okay? Next is the income taxes. So, since we are working in the Philippine government, or not really the Philippine government, we are working in the land of the Philippine government. So, nata sa yuta sa Pilipinas. So, it's part of our role as kaning citizens of the Philippines to pay for our taxes, and specifically income taxes. Okay? Kinahanglan ta mo bayad sa tong income tax para mo dagan ang atong gobyerno. Although sa karon nga panahon sakit sa buot hunahon nga ang atong income, ang atong tax di ay is wala ra tarunga og ganing wisely spent unta to para dili sayang ang atong pagbayad sa tax. But anyway, since regardless of what will happen sa ato ang kuan, still citizens of the Philippines man ta, and we are under the constitution of our country, then we still have to pay our taxes. Okay? Ato na lang iyan po sa Ginoo nga mga usab na sila. Another is the union dues. So for example, na kay mga asosasyon nag-iapilan, let's say within the company lang na asosasyon kunuhay, or maybe gawas sa company pero kana ganing nakig-partner sa company kay para mura kung nahigmuhatag og additional unta nga sort of benefits sa ilang empleyado. So that will automatically be deducted from the pay of the employee. Okay? So aware man ang employee nga madakan siya kanya, apil man siya atong asosasyon or union. Okay? So ibanan to iyang pay sa iyang contribution para ato nga union. Okay? Or maybe dues kung naamang gani siya yung mga bayaranan ato aside sa kanang contribution. Okay? Now, let's first review what is net earning, and I've explained it a while ago na sa tong net earning. Net earning will be what will be left from your gross earnings if deductions are already subtracted or applied. Okay? So again, gross earnings is all the total amount of monetary value that you receive from your company, including your salary and the additional compensation, katong allowances, mga bonuses, and whatnot. Okay? Those are the gross earnings. Now, the gross earnings will be deducted by the deductions, is subtracted by the deductions, and what will be left from the gross earnings after the deductions are applied, kung mana nato kuha og deductions ang ato ang gross earnings, ang mahibilin kay mao imuhang take home pay or imong ibulsa nga kwarta or imuhang net earnings ang tawag. Okay? So, we hope naka-remember pagyapon mo sa kalahian sa gross earnings and sa net earnings. Now, ang unsa man ng standard deduction di ay, again sa akong gi-mention about the net earnings, there are deductions that will be applied sa imong gross earnings for you to be able to know what is your net earning. Okay? So, standard deduction are the common deductions nga makita ninyo sa inyong paycheck. Okay? Ang common lang. It might be different from industry or business itself, but there are things that will be common inyong makitaan nga parehas sa tanang mga payslips across any industries or business. Okay? So what is standard deduction? The amount subtracted directly from the gross earnings as regular payment. Okay? So, iiban kuno siya, subtracted directly from the gross earnings. So, mao tong atong i-subtract sa ato ang gross earnings. And this might include, or this will probably include insurances, if na ka insurance, taxes, of course, we have to pay our taxes, and even kung ni-loan ka or na ngutang ka.
Okay? So katutanan iiban to siya sa pay dili sa for example sa loan sa tagi-tagi man na siya like for example 1,000 imong giutang so tagi-tagi yung tag 200 kada buwan until maabot ka sa 1,000 or maybe apil ang interest atong 1,000. So tagi-tagi na siya dili sa bulto 1,000 iiban sa imong sweldo kay basin like sa teachers in town ninyo nga dili kaayo in town dako ang sweldo so mga zero gud in town ang sweldohan kung idityo o bulto o iban. Okay? So, yung ana siya nga concept. Okay? So, that is standard deduction. Now, what are the different standard deductions that you will probably see in your payslips or paychecks? Number one, we have the different social insurance premiums or the mga contributions ninyo, social service contributions. Number one is SSS contribution. So again, ang SSS is a social service system designed for private employees, private company employees. So for those who are working nga dili sa gobyerno like namo sa TSA or inyuhang mga parents kung naa sa Cebu nga wala mag-work sa gobyerno, then they are subjected to or they are kaning required to be a member of the SSS nga social service system. Okay? Di na siya pwede nga sikipan sa company no. Kinahanglan i-enroll yun nila ang empleyado sa SSS kung private. Okay? Kung private kay lahi man pud tong sa government. Later na to i-istorya. Okay? So this SSS contribution covers all employees of private companies and enterprises. Sa ako pag-iingon. Ang ilahang percentage, and this might change, no? Okay, actually, this slide was created around 2022. So, it might be that there are already laws, no, nga napas sa ato ang gobyerno nga nagpa-change sa percentage nga kuhaon from your paycheck as your SSS contribution kung mag-work mo puhon sa private. So, ang context sa akong giingon is that every year or it could be years after, for example karon, it might be mo change na pud siya in the next year. So, dili consistent ang percentage nga iiban. Okay? Percentage nga maiban sa inyuhang salary but magdepende na siya sa unsay balaod nga makuan mapas kanang ganing mahimong balaod. Okay? Sa pagkaron as far as I know, there is an updated nga SSS contribution sa ilahang website. You can check it. It's a circular. Nasa ilang kaning webpage gyud. The circular number 2024-006 and ang effectivity ani is January of this year, 2025. Okay? So naa siya'y kalahian sa unsay giingon dinhi sa ato ang sa atong ganing sara ni siya sa ato ang loading ko kalahian sa ato ang nakit-an din sa ato ang presentation. Okay, ay kung i-try ha kay ang nakaingon di for example if ang imuhang sweldo is 5,250 and below, let's say 520 to 5,250 ang imong sweldo sa usa ka buwan, then ang kaning monthly credit nga ihatag sa SSS nimo ana is 5,000. Okay? 5,000 lang iyang computon. Watong 250. Okay? So, kung ing ana, mahug nga ang 5,000 i-multiply na nimo sa 0.05, 0.045 rather. 0.045 kay employee share man na, maura man ang dapat ikwinta nila nga iiban sa imuhang sweldo. So that should give you 225 supposedly ang imuhang i-contribute per month kung 5,250 ang imong sweldo. However, sa karon nga ilahang circular, ang monthly nga contribution for people who are kaning having a monthly compensation of 5,250 is 250 pesos pud. Pero again, kani siya nga share has its employer pud ni share. Like tunga-tunga man mo na ay imong hatagan para sa imong kaugalingon, napoy hatagan ng employer pang puno sa katong imong gi-contribute sa SSS. So ang dinhi is 8.5 no. So that is 5,000 i-multiply nimo sa 0.085. So it should be 425 only ang ihatag sa company para ipuno sa imong contribution. Okay, however, ang naa sa ato ang bago nga circular nila effective of January of this year, 500 pesos na ang ilang hatagan kung 5,250 ang imong sweldo.
So di ba naa siya kalahian. So dili pasabot nga kung unsa inyo makita diri sa screen karon, mauna nang iyahang kaning computation pod as we go as we proceed to the next year and the next year and the next year. Okay, so malahi siya depende sa balaod or sa unsay circular nga masabutan dito sa SSS. So again, where kung mamantay mahimo ana, we can siguro ang kanang mga working mga sana na mga pangan nila mga workers association nga doon dito sa SSS, they can have kuan kuno siguro kanang request dito sa kaning SSS nga pagamyan ba kaha or maybe i-adjust para in town nga dili madak-an gani ang mga employees. But aside from that, wala most likely wala gyud tay mabuhat. Aside sa mo mapahibawta sa kato nga agency nga mao na either dako or maybe dili na siya compatible ang kana nga pagpangayo nila sa unsay panilduhan in town sa mga tao. Okay? So mao na siya. Again ha, these numbers that you're seeing on the screen is not permanent. Pwede na siya ma-change as time goes by. Okay? So example na siya sa SSS contribution table. Again, this has changed. But sa inyong exams later, sa inyong semifinals, finals exam, kung maghatag bang gani ko question related ani, it will be based sa unsay na nakita ninyo sa study guide or even diri sa presentation. Okay? I-base na nato din ha para dili mo maglibog inigtuon. But again, butang sa inyong unahuna nga kanang inyong nakitaan nga mga numbers sa screen ninyo is not permanent. Subject to change na siya depende sa unsay balaod nga mapasa. Okay? So tanaw ninyo kung 3,000 ang sweldo, 135 na dapat ang imuhang employee share. Imuhang nga share kung employee ka. Okay? Naapoy counterpart ang employer nga ipuno sa imuhang share. Okay? So 135 sa imuha, unya kung 3,001 within 2001 and 24,999.99, ang imuhang hatagan nila will be 4.5% of your monthly salary. Okay? So iikuan na siya sa imuhang not acting the monthly salary but salary credit nimo. Okay? 4.5% lang iiban nila. And then kung 25 na above na siya, like musweldo na mo mga kuan, mga 30 mil, 40 mil ing ana sa usa ka buwan, then ang iiban nila is fixed nga 1,125 based sa ani nga table. Okay, based lang ha sa ani nga table. That's 1,125. Okay? That is for your contribution. So you would know unsaon pag-compute sa imuhang inspire iiban sa SSS sa imuhang sweldo. So for example, example number 1, if the monthly salary is 30,000, how much will their SSS contribution be? Now, given our contribution table, kung 30,000 na imong sweldo, that is line 3 sa ato ang table, which is 25,000 and above. Okay, maximum. Okay, so ang iban is diretso ra nga 1,125. So mao ra ni madidak sa imuhang 30,000 ang 1,125. And that is only employee share pa na siya. Naapay i-counterpart ana ang employer nimo. Okay? So pero di na siya makuha maiban sa imuhang or madungag sa imong sweldo. Ipuno ra gyud na sa employer para ipasa dito sa SSS. Okay? Murag padungagan gyud ba sa SSS ang imuhang kuan contribution. Pero ang employer ang dapat mo puno ato. Okay? Sige. So how much should be deducted from an employee's salary for SSS contribution if the salary is 18,000? So this is example number 2. So pila kuno madidak sa sweldo sa ato ang employee kung ang iyahang panilduhan, kung SSS ang isgutan ha. If ang iyang panilduhan is 18,000. Okay, go balik ta sa ato ang table. So kung 18,000, that falls under the second line sa ato ang table, which is 3,001 to 24,999.99. So that's 4.5% ang iban from the monthly salary. Or ibutang ta lang, ang ibutang diri nga number is your monthly salary credit. Okay? 18,000. So ang 18,000 multiply na to og 4.5% or 0.045 para makuha na to ang portion niya nga 4.5%. Okay? So ang answer is 810. Therefore 810 ra iiban sa 18,000. Okay? So, 10 na. Dako-dako gihapon, pero watay mahimo. Part na sa to ang balaod. Next, we have PhilHealth contribution as well. So, aside sa SSS, ibanan po usually ang mga employees o PhilHealth
contribution. Okay? So, unsa man yung PhilHealth? So, ako na na-explain from the previous lesson, this is for medical nga mga kaning needs sa ato ang employees. Like, magpa-doktor, magpa-surgery, magpa-check up lang, o kung purmi pa. Okay? So, covers both private and government employees. So, sila, mo-cater sila o both private and government employees. So, ang SSS is only for private employees. Si PhilHealth is for both. But lahi silang function ha. Si SSS is para sa katong mga loans nga ganahan nga ikuan, mga loans or most likely ilang function is for the pension, no? For the pension of our kaning private employees para of course kung matiguang na ang employees nagyapon sila madawat nga money kay di naman sila ka work. Okay, kay tiguang naman. So kato ang pagpangandam to siya sa inyuhang retirement or kung matiguang na. Ang PhilHealth is for medical ra gyud siya, health related. Okay? So they provide health related assistance to its clients. So pwede mo dangop dito sa PhilHealth. Nana siya usually ay pakuan kanang ipa-require ninyo nga ipa-submit and then mo provide siya og dili ha ang tibuok pay sa katong inyong operation baka ha or pa-check up, only a portion of the amount nga inyong bayaran ang ilahang i-shoulder, ilang i-try og bayad. Okay? So nalang gihapon may part nga bayaran pod sa ospital if may pa-doktor mo. Maybe some of you are already familiar aning PhilHealth kung naami mga kaning kaila or kaning kaliwat nga napadoktor anya. Usually ana mo duol man ang inyong mga pamilya sa PhilHealth na kato sila mo hatag sila og a certain amount sa kaning pasyente pero dili ang tibuok yun ha nga zero na yun ang bayaran sa pasyente, dili only a portion. Sunod follows is salary bracketing. So magdepende siya sa ang contribution sa pilay swelduhan o pilay swelduhan sa employee. Okay? So next, this is the sample of the kaning PhilHealth contribution nga metric or kaning ang pag-compute sa PhilHealth contribution. Now again, the same na sa SSS. Naagya po changes ang ilahang sharing depende sa unsay tuig. So makita ninyo sa inyong table for 2021 mao na iyang sharing, okay? Pag 2022 ni change siya, ni dako siya gamay, nahimo na siyang 16 ang 80 and above. No, makita ninyo ang 10,000 ang below nga sweldo 200 ra unta from 175 unta nahimong 200. Pero ang atong concern is ang karon nga tuig, so that's 2024 ug 2025, ang ato na ang contribution ay employee share na ang pila ra ihatag sa employee kung 10,000 or below ang iyang swelduhan, that is 250 pesos. Okay? And then kung above sa 100,000 ang iyang sweldo sana all 100,000 and above ang iyang employee share or pila ihatagan niya sa SSS PhilHealth will be 2,500 pesos. Okay? And I've checked with the website, the same paghihapon ang ilahang computation. Wala pa sila magpasa og bill siguro nga ma-change ang pag-compute sa inyong PhilHealth contribution. Okay? So mao na siya. Kanilang 2024-2025 ang gibasihan karon nga tuig kay 2025 man ron. For the previous years, 2021 starting, then nagbase sila sa ilahang year bracket. Okay? Kanang isa ka column o kanang row di ay rather sa kana nga tuig. Okay, so that's for PhilHealth. Now let's have an example. Example number 1. For 2021, how much will be deducted for PhilHealth's contribution if the salary is equal to 15,000? So pila kuno iiban sa sweldo sa atong employee nga 15,000 ang sweldo kung PhilHealth ang atong hisgutan ang contribution. So again, atong itan-aw sa bracket ha. So ang iyang giingon diri nga year is 2021. Sa atong table na yung tan-aw sa table. Ang iyang giingon nga year is 2021. So 2021 nga wrong atong tan-awon. Unya ang sweldo is 15,000. So dapat kuan siya, naa siya sa range sa salary nga mabilong si 15,000. So atong tan-awon. So tan-awon ninyo sa 2021 nga row. Sa kadali. Ang inyong tan-awon sa 2021 nga row, ang 15,000 na fall sa ikaduha nga line no, which is kanang 10,001
to 69,999.99. So ang iiban dapat sa iyahang sweldo for PhilHealth contribution is 1.75%, or in decimal that is 0.0175. Okay? So mo nang nahitabo diri sa iyahang computation. So 15,000 times 0.0175, and the total is, or the contribution should be 262 pesos and 50 cents. Okay? So mo na yung i-contribute sa PhilHealth. For example number 2, how much is the PhilHealth contribution of an employee with a monthly salary of 85,000, 1,000, assuming that the year is still 2021. So therefore, ang nagbuhat ani nga slide maybe from 2021 pa. Okay? So again, ang atong basihan will be kung unsang year and kung unsa nga range na bilong ang iyang swelduhan. So 2021 man ni og 85,000. So we're gonna look at the 2021 nga row, and then ipangitaw na to kung asa nga range na bilong ang 85,000, which is ang third row sa 2021 nga bracket. Okay? So that's 70,000 and above. So ang iyahang bayranan for that kaning sweldo is only 1,225 pesos. Okay? Wala ray ang i-compute dito na. Okay? So that is your answer. Now, another type of salary deduction, standard deduction, is the GSIS contribution. Now, again, this is not for all employees, no. So, SSS is only for private. So, GSIS is only for government workers or government employees. Any employees that is working for the public, okay, public government, okay. So para po sila ang purpose sa GSIS is to ready as well the employees nga nagwork sa gobyerno for their upcoming or maybe future nga retirement. Okay, at least na sila matigom ba nga money para dili po sila in town maziruhan ini katiguang na nila, which is di na sila makatrabaho. Okay, so it's a government owned and controlled social insurance institution. So same with SSS. GSIS is also controlled or managed by the government. So sila ang nagbuhat ani or nagmanage ani. So covers all government personnel, permanent and non-permanent. So included ang katong mga na at least makakontribute dito sa GSIS nga nagwork sa government sa ilahang mga services. Okay? So that's for GSIS contribution or GSIS. So for GSIS contribution, unsa man siya pag-compute. Okay? So ang computation niya is fixed, dili rabad sa mga GSIS personnel no sa pag-compute sa ilahang contribution or kung saan pag-compute sa contribution sa ilahang members. So it's just 9% of the members share. Okay? Regardless of the sweldo, kung maabot na siya og 1 million whatever. So again, permanente ra siya nga 9% ang iyahang pangayoon nga share. Okay? So example, how much is deducted from a government employee's pay for GSI's contribution if they have a monthly salary of 28,276 pesos. Okay? So pila ko nang maiban for GSI's contribution sa kaninga empleyado. Okay? So pag-compute gihapon is still the same with the other two nga standard deduction, which is i-multiply ra ang swelduhan sa pilay share nga dapat iyang sa pila ka percent ang share nga makuha out of the salary. Now, for GSIS, di ba fixed man to nga 9%, okay? So, 9% ra po nato i-multiply sa ato ang salary. So, that's 28,276 pesos times 0.09, which is the decimal form of our 9%. So, the total or the GSIS contribution will be 2,544.84 pesos. So, maura nang iiban from the sweldo of our employee. Example number 2, how much is the deduction for the GSIS contribution? An employee receives 33,556 monthly. Okay? Now, same na gihapon ang iyahang technique sa pag-solve. So, ang monthly salary, i-multiply ng gihapon nato sa 9% nga share dapat for GSIS contribution. So, that becomes 33,556 times 0.09 or the decimal form of 9%. So, ang answer will be 3,020 pesos and 4 centavos. Okay? So, mo na ihangatagan sa GSIS. Another type of standard deduction sa inyong paycheck will be the pag-ibig contribution.
Okay, the Pag-ibig is different from SSS, or sort of different, no? Sa SSS and GSIS, and even very different from PhilHealth. Because for Pag-ibig, it's mainly concerned with katong mga pa-loans nga, for example, housing loans, calamity loans, maybe na ay sa kuan mga automobile loans in some cases, or even they teach you how to save money through investing. Okay, ang Pag-ibig naa sila MP2 ang gitawag karon nga kaning gitudloan nila ang mga tao or ilang particularly ilang members to save money through investing, so the money will um increase in value as kuan kaning as time pass by, kay ibase nila sa dividendo nga ilang ma-receive as an institution. So kaning dividendo kay mao ni siya murag profit gani sa organization nga tunga-tungaan sa tanang mga members nga part ana nga organization. Mao nay dividend. Okay? Dividend ang tawag ana nila or dividendo sa Bisaya. Okay? So, ang Pag-ibig is for both private and government employees. So, pwede mo appeal or mahimong member ang private employees o government workers, okay, sa kanailang institution. So, they have various savings programs, loans, and affordable home financing. So, o tawag akong giingon mo, ari naiuban nila nga programs to teach kaning members to save, naiuban for loans, and napoy uban for home financing. Okay, of course, some Filipinos and even siguro today, in the previous years, ang mga Filipino is kaning mo ganahan gyud sila makapangita og kwarta para makapalit og balay. Ang karon I don't know if condominium naman siguro gusto sa mga tao. Okay? So ano ang pag-compute sa contribution sa Pag-ibig? I've checked sa ilang website karon. Not really ilang website no kaya murag down ilang website. But I've checked some mga I search Google to search for the updated nga computation sa ilahang contribution sa Pag-ibig, and I believe that's still the same with what you're seeing on the screen. Same pagyapon siya, wala pa na usab except for nasa na usab no kaya naman ko except for time sa nawala na ato siya Pag-ibig kadjut lang na ato siya naghatag ko. Pag-ibig contribution. Padali lang. Usab siya gamay ang ilahang Pag-ibig nga contribution. I think, let me say, let's say for savings, that is for to double in February. Let me check. Still 1.5 no. So they no longer have the 1,000. Okay. So the same lang gyapon ang employee share di ay if sakto ning diri na sa site. Kay dili ni siya ang site sa Pag-ibig, kay siya mo open gyud ang gitry ganina. Anyways, so ang according diri sa website niya kung nakita, it's still the same no. Ang iyahang limit for the monthly income mag-start sa 1,500 and below. So katong mga nag 1.5 ang ilahang sweldo in town, 1,500 and below, 1% lang iiban sa ilahang panwilduhan. Okay? Anyone who's higher than that, which is 1,500, will be subjected to 2% nga contribution. Okay? So 2% ang iiban sa ilang sweldo for their Pag-ibig contribution. Okay? So dili siya apilang 5,000 nga 100 pesos ra ang contribution, no. Tanan na from 1.5 and above. So starting sa second line 1,501 and above, ang ilahang computation will be 2% dito. Okay? Regardless o kung sa kada ka ang value, basta kay 2% ang pangayoon sa Pag-ibig. Okay? So fully klaro. But for your exams and even your kaning nasa study guide nga mga questions or quiz, ang kani pa ilang gibasihan na because this is from 2021 pa man siguro ni nga slideshow or presentation. So ibase lang ninyo sa unsay makita diri, but be open-minded nga ang ato ang mga numbers nga nakita sa screen karon is still subject to changes depende sa unsay balaod nga mapasa. Okay?
So let's have examples for pag-ibig contribution. So if the monthly salary is 30,000, how much will their pag-ibig contribution be? Now take note, 30,000 is already exceeding 5,000. Okay? 5,000 na siya. So automatic, according lang sa table, supposedly 2% siya in real life, but for based sa table na to, it's only 100 pesos. So 100 pesos na iiban in town sa ato ang 30,000 nga sweldo. Or in town. 30,000 na 1,000 100 na iiban sa 30,000 nga sweldo. Okay? Now for katong sweldo og 15,000, the same lang gihapon. 15,000 man siya, above man gihapon siya sa 1,500. Therefore, that is still 100 pesos ang iiban. Okay? And I think this is the last one, income tax. Sa ka-standard nga deduction sa ato ang paycheck. So this is your tax. Mag-tax man ta sa ato ang sweldo. Depende po na siya kung unsa kada ka ang imong sweldo. Okay? According sa atong train law, those who are working those workers who are paid with an annual salary of 250,000 and below will not be subject to tax. Zero gid na sila, limpyo, wala sila bayaran nga tax. Okay? Parehas na mo, wala may bayaran nga tax. Katong musab ma-above sa 250, nato siya ranges. But katong 250 nga duol lang sa 250, like 300,000 siguro, they will only pay ang excess ra sa ilahang 250. So for example, ang excess sa 300,000 sa 150,000 is only 50,000. So mora po taxan according to a certain percentage nga ihatag sa table. Later na nato tanaw ng table. Okay? So again, ang income tax is calculated based on salary brackets. So depende sa kanang asa na bilong nga range ang imuhang swelduhan. The higher the income, the higher the income tax rate. This is very applicable no sa katong previous nato nga tax law. Katong before sa train law pag 2016, natay law pag yun before ato niya with tax. Nakasuway ko ato kay nag-work naman ko by 2013. So, nag-experience ko ato. Ang percentage ato is mas dako ang computation ang sa naa sa ubos in tawag salary compared sa naa sa babaw nga or mahog nga kuan ba uniform man siya actually, pero ang kana ganing inig total gyud nimo mas hayahay ang dagkog sweldo compared sa kaning nagsweldo in town og ginagmay sa kato nga law. But sa train law is hayahay pud ang gagmay yung kaayog sweldo dili pud mag-start og sakit inig kanang mag-start na sa 250 and above, sakit-sakit gyud gamay ang kaning kuha. But regardless, mas okay siya kay mas kana ganing mas malipay in town ang katong. Anyway, ako lang ni isumpay sa video nga akong i-upload. So mo to siya. Sige, continue ta. Mao ni siya ang sa train law na siguro ni kay 2016 or 2017 ba to na apply. So train law na ni siya nga table. So dili pa ni siya ma-change siguro anytime soon. Ma-change na siguro ni siya kung nanapod tay economic kaning changes mahitabo sa tong country. Okay? So, mo nang tables, kamo na bahala to navigate kung asa nga range mo belong ang certain nga salary range or salary rather. Okay? So, for example, we have an employee who is earning 25,000 monthly. How much will be the income tax niya? Okay? Take note na kaning mga 250,000 din that is annual. Okay? Mao na sweldo sa atong employee. Limpyo ha, wala pa deductions. Limpyo. Wa po'y appeal ang mga allowances o mga additional compensation. So salary ra gyud siya alone. Salary ra gyud. So mao ni siyang salary niya for the whole year. Annual for the whole year. Okay? So kung for the whole year siya, then we will have to multiply ng 25,000 kay monthly man ni siya by 12 para ma-compute na to kung mo exceed ba siya sa 250 or dili. Okay? So mo nang mahitabo sa computation sunod. So iyan nagi-compute ang income tax raman nga abot na siya contributions. Anyway, just ignore that. Arita sa iyahang income tax na may gipangutana nabuang man nga. So an example. Ano na kanina ang iyang gipangita, okay? Annual taxable income. Times sa kadali. I have to clarify. Kung wala siya nga iiwan ang dili taxan ang contributions or ang imurang net earnings total kumbaga partial net earnings
ang ibanan sa contributions, then mo change ang ato ang annual gross income, which is 300,000. Tapos iyang i-multiply og 12 times. Sanang ha, kadali lang. So, multiply ng 12 mo na 19,000. So, mahog nga ang 280,850 ang iyang gi-taxan. Let me just clarify. Basin kung nagkaiba ang aming understanding ng nasa study guide. Okay, I'm sort of familiar with standard deductions before. Kaya nag-work naman ko. Yan sa ito lang i-clarify kaya basig sa upload ko. I can correct myself. Let me it means the minimum wage earners of those people with an annual income of 250,000 below are exempted for paying income tax. Let me just check. How are sa kadali ha, kadali lang yun. After subtracting any allowed expenses and exemptions, the Bureau sets the income tax rate based on your net taxable income. Okay. So sakto di ang ato ang kuan. So diha na ka mag-compute sa imuhang according niha sa site akong gitan-aw karon. Diha na ka mag-compute sa imuhang income tax if naiba na nimo ang mga contributions aning atong employee sa iyahang paycheck. Okay, for example, 25,000 man ni, so ang maiban sa iya ha, ibutan ta private employee man siguro ni, private employee. So maiban siya is SSS, PhilHealth, and Pag-ibig only. Okay, so kung standard na nga deductions. Okay, so sa SSS kay 25,000 man siya, so he belongs atong above ato badikon. He belongs siya sa taas na yun siya. Ibelong siya sa 25,000 and above nga iyang panilduhan. So 25 man siya. Therefore that's 1,125 ang iyang SSS. Now for PhilHealth, since ang iyang sweldo is naaman sa 25,000, then na siya sa 20 sa gito nga year, 2021 ba itong year na ang giingon. Sorry kayo mo, makalibat yun ni ang gipaspas. So ang year niya is wala niya giingon, but ang according sa problem gikuan lang niya, gi-consider niya nga naa sa 2021 siguro ni, if I'm not mistaken. Tanaw na to. PhilHealth. So iyang sakto 1.75 man ang multiply. So sakto 2021 lang gihapon siya ang gi-consider. Okay? So therefore atong ang 25,000 atong multiplyin og 0.0175 kaning line line 2 sa 2021 mo na yung gigamit. Okay, and after ibanan po siya sa Pag-ibig. Okay, at ang computation ato nang tan-awon dito has a slide. So ang sa Pag-ibig kay 25,000 man siya, so automatic 100 pesos lang ibayad niya. Okay, so mao na ang gipang-add diri. Okay, so mao ni ang sa SSS 1,125 siya again. Sa PhilHealth gi-compute pa siya, so ang resulta na himong 437.50, and ang sa iyang Pag-ibig is just 100 pesos based on the data sa atong table kaganina. Okay, now sa total annual contribution niya, so mahog nga iiban annual contribution man, so meaning deduction ni siya, partial deductions. So i-add sa nato tanan ang ato ang contribution, so that's 1,125 plus 437.5 plus 100, then i-multiply nato sa 12 kay di ba ang katong 200 ang ato ang tax, ang pag-compute sa tax is based on annual income annual nga income. Okay, so that is 1,662.5 times 12, so i-times ito 12, okay, 12 months pa na sa year. So ang answer is 19,950. Now of course
ato po i-compute ang iyahang total annual gross income or iyang annual gross income rather. Okay? So that is his income monthly times of 12 lang. So that's 25,000 times 12 or 300,000 ang iyang annual gross income. Dayon iiban tatong ganina ang 19,000 kapin sa iyahang annual gross income, okay? Which is 300,000. So ang resulta will be 280,050 pesos. And that kaning 280,050 pesos mo na siyang iyang taxable nga kwarta, okay? Taxable nga income niya sa usa ka tuig. Since nilapas man nig 250,000, meaning na agyud ni siya iyang kagalingon computation sa tax niya. Ang excess lang. So for example, 280 man na 1,000, so it belongs in line number 2, which is 250,000 up to 400,000 nga salary range. So ang i-compute na nato is ang excess lang at 20% 20% atong excess niya sa 250,000. So it's roughly 30,000 ang taxa na ang computan ladder sa tax. Okay? So na diri. So ang iyahang excess will be 30,050. So mo nang excess, mo nang mataksan niya. Kaya nilapas naman siya sa 250,000. Okay? Now, ang pag-compute is ani na siya example dito sa babaw. So we have tax base katong mag-una which is 0 in this case sa row 2, 0 plus 30,050 katong atong excess times na to 20%. Kaya mo man to ang i-compute for the tax. Actually, I'm seeing it in the sa screen. Sorry. Balik-balik patag slide. Anyways, ni-divide siya og 12. Okay? Kay monthly income tax man kuno ang iyang i-compute. Monthly income tax. Yes, income tax niya monthly. Or pwede na gani annually kay wa man siya mo specify ato kung unsa ka klase nga tax. Okay? So kumbaga, ang iyahang yearly nga tax niya will be kaning 6,010 sa igbaw. Mao na iyahang annual nga kaning income tax nga bayaran sa gobyerno. Okay? But kung inyong i-figure out kung unsa iyang monthly, that is the 500.83 sa ubos. Okay? That is his monthly nga sweldo. Tax rather. Okay? So I think that's it for our topic. So naputol siya, no? I will look for ways on how to merge this video sa Pikas nga video. But anyways, if you have any questions regarding this topic, or if you want to try a problem regarding this topic, na atay mga checker progress diri sa ubos o sa sunod nga slides, you can try it out. Even this one, kan example number 1 with na siya with computation. Anyway, same lamang gihapon na siya og how you can even go here, no? Siguro sige, try na to example 1 lang, usa lang kabuok. So we have Jerome works in a government hospital. His usual income tax is 4,760. Income tax na ha, income tax. If his monthly salary is 55,880, how much will his gross pay be after other standard deductions are applied? So government employee si Jerome, mo na information number 1 nato. Ang gipangita nato will be pila iyang gross pay. So pila ang iyang pay before the deductions. Okay? So number 1 nga data nato is if government employee siya, so mailan na nato nga GSIS ang iiban sa iyang usa sa mga iiban sa iyang sweldo. We also have the PhilHealth and Pag-ibig and income tax. Okay? Dayon, his usual income tax kuno is 4,760. So we know now pila iyang annual income tax, 4,760 na siya. And then we also have his salary monthly. Siya very, very big, no? I think this is not this is monthly ni siya nga tax. Kaning 47,760. I think lang. We will figure out later sa few slides from this. So that is 55,880 ang sweldo. So ang ipangita is pila kuno ang iyahang gross pay. So ang una is identify what is required in the problem. Gross pay ang ipangita. Okay? GP, gross pay. Tayo identify the given. We are given with the salary. We are given with the income tax. The GSIS compensation, which is our contribution, which is 9%. Fixed naman to siya. Wala man to siya mga row. So 9% good siya dito. PhilHealth is 1.75% since this is 55,000. Wala man siya mulapas og 100,000 nga mao toy 70,000 di ay rather. Kaya mao man toy bracket no sa ato ang sorry ito, ganyan.
PhilHealth. Natakadali. Ako lang i-verify. Sa PhilHealth, ano pa siya kalapas og 70,000. Therefore, ang iya is ang 1.75% pa nga di nga computation sa iyang contribution for PhilHealth. And since nilapas naman siya sa pag-ibig, kay nilapas naman siya 1.5, then ang iyang contribution for pag-ibig is 100 pesos based lang atong atibol. Again, i-change na siya sa karon nga year. So, mo apply ang unsay angay mo apply sa base lang sa unsay atong nakitaan sa presentations. Okay? So, kana atong gamiton nga data, inig-solve nato sa problem. So, ang working equation nato will be ang salary niya monthly iya gid igi monthly ang kuan. Monthly di ay itong iyang 4760. So, dako kaayo iyang monthly nga tax. Kaya dako masad nung siya sweldo 55 man. Anyways, so ang S nato diri will be our salary base ani ha. S nga gamay is salary. Ang ato ang sunod ana iyan ang gibutangan dag number is supposed to be ang T. Ang T nato kanang T nga gamay, okay? Income tax. Tapos ang kaning 9% din S, this is the portion para sa iyang GSIS. Kaning 1.75% multiplied sa iyang salary, this is the portion for PhilHealth. And 100 is for the portion sa pag-ibig. So, i-add na nato tanan, dili minus sa salary. So, muna nahitabo sa step 4, substitute the given values. Although sa iyang step 3, yan ang substitute daan ng values. Ang answer should give you 44,000 that's 45,000. Nabataka yun ang naghimo ani nga slides. 45,012 pesos and 90 centavos or 90 na siya. Anong 0.9 na lang yun na siya. 90 centavos. And that will be his gross pay. Okay? So for the other example, nagya po na siya explanation din please lang tanawa sa inyong assignment nga nasa inyong Quipper. Ang katong slides gani nga nasa assignment, maura gid ni siya kaning naa makita ninyo sa inyong screen karon. Okay? So again, if you have any questions regarding the topic, feel free to send me a message. I will try to respond to you as quickly as I can if really available or if na ako'y time nga maka-respond og messages. Is ilabi na kung explanation related. Okay? So that is all for this video and for this lesson. Thank you very much for listening and I will see you on the next video. Goodbye.